Matapos matamo ang kauna-unahang kabiguan sa kanyang professional boxing career sa kamay ni Naoya the Monster Inoue noong nakaraang taon, sa wakas, Cool Boy Stephen Fulton magbabalik boxing na daw po bago mag-summer sa Amerika. So ibig sabihin po niya mga amigos, mga buwan ng Mayo ito, magkakaroon na ng laban si Stephen Fulton. Ani na sa kanyang social media, "I'll be back in the ring before summer." Pero di pa po tukoy kung sino ang kanya makakalaban. Pero isa lang ang medyo sigurado tayo, sa featherweight division na daw po kakampanya si former Unified World Super Bantamweight Champion. Sa iba pang balita mga amigos, pinabulaanan ni Golden Boy Promotion CEO Oscar De La Hoya na ang kanyang undefeated na alaga na si Jaime Munguia ang susunod na makakatunggali ni Saul Canelo Alvarez. Ani De La Hoya, kaaalis-alis lang daw po ni Canelo sa PBC. Hindi daw sigurado si De La Hoya kung DAZN daw ba ang kinakausap ngayon ni Canelo para sa pakikipagtunggali kay Munguia, pero sino nga daw ba ang willing magbayad kay Canelo Alvarez ng malaking pera tulad ng kanyang hinihiling na $35 million guarantee. Heto po ang mismong sinabi ni De La Hoya mga amigos. "He just left PBC. I don't know if he's talking to DAZN now. Who's going to pay him that huge guarantee?" So ibig sabihin mga amigos, kahit bumalik itong si Canelo kay Eddie Hearn or sa Matchroom or sa DAZN, ang malaking katanungan pa rin po dyan, sino po yung magbabayad niyang $35 million na hinihiling ni Canelo? Kung ating nga pong matatandaan, bago pa man po pumirma itong si Canelo sa PBC last year, medyo hindi na rin po talaga maganda ang kanyang numero sa DAZN. Matatanda ang maging si Eddie Hearn mga amigos, minsang sinabi na hindi lahat ng laban ni Canelo sa DAZN ay bomenta. Ika niya last year, "I'm not just saying this, but honestly, DAZN is fine with losing Alvarez. It got to a stage where not every Canelo Alvarez fight is a success for DAZN." Kaya naman ang tanong, ngayong sinasabing bumalik na nga daw po si Canelo sa Matchroom at DAZN, willing nga ba silang magpalugi ulit sa mga laban ni Canelo? Handa ba silang tumaya ulit ng milyong-milyong dolyar kay Canelo kung ang magiging laban naman ay yung laban na wala namang public demand? Hindi po natin sinasabi na walang public demand doon sa Canelo versus Munguia, pero ang malaking katanungan po doon mga amigos, kung susugal ba ang DAZN ng $35 million kay Canelo, mababawi ba nila yon? Madodoble, matitriple ba nila yung kanilang ininvest kung si Jaime Munguia ang lalabanan ni Canelo? Sa iba pang balita mga amigos, magtutungo nga daw po si pound for pound king Terence "Bud" Crawford sa Puerto Rico next week upang maipagpulong sa presidente ng WBO na si Paco Valcarcel. Sa naging panayam ng Fight Hype kay Mr. Paco Valcarcel, nabanggit nito ang posibilidad na pagakyat ni Terence Crawford sa 154-pound division upang i-challenge ang kampiyon na si Tim Tszyu. So ang lagay po mga amigos, kapag nanalo itong si Tim Tszyu sa kanyang papalapit na laban kay Keith Thurman sa Marso, nangangamoy Terence Crawford versus Tim Tszyu para sa WBO World Junior Middleweight title. Pero kapag natalo po itong si Tim Tszyu kay Keith Thurman, mababakante po ang WBO title. Hindi po yan makukuha ni Keith Thurman sapagkat hindi po title on the line ng laban. Pero ang blessing nito kay Keith Thurman, sakaling siya ang manalo sa laban, papasok na po siya sa rankings ng WBO. At posibleng magkaroon na siya ng tsansa na makuha ang kanyang minimithing laban kay Terence Crawford. At posible pa ang kanilang maging laban ni Crawford ay para sa WBO vacant title kapag tinalo po ni Keith Thurman si Tim Tszyu sa darating na March 30. Malasahin ang baraha, patunayan mo sa'kin ha. Sino man ang mabunot na kalaban, di ka tatakbo ha. Sa bayan ko sa bayan, papalag ako para sa bayan. Basta ganap